Para sa isang nakakatakot na halimaw, hindi siya natakot at binigyan ito ng isang suntok. Pagkatapos nito ay ang mga sipa, at tinapos ang laban sa isang magandang sipa. Ganap na natalo ang halimaw. Sa wakas ay nakaakyat ako sa pinakamataas na palapag, kung saan nagkaroon siya ng matinding labanan. Halos nawasak at nagkadurog ang lahat sa paligid ng labanan na yon. Ang huling boss na nakasalubong ko ay napakalakas. Ang boss na yon ay may kaparehong hitsura ng isang tao. Tinatakpan ng hood ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng aura na nagpapataas ng takot sa iba. May hawak siyang mahabang talim na nakatayo sa lugar na may malakas na estilo. Kahit na siya ang aking kaaway, hindi ko maiwasang mainggit at humanga pa sa kanyang lakas. At hindi ko alam kung paano, ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng huling boss ay inilagay ng boss ang kanyang kamay sa kanyang ulo at dahan-dahang hinimas ito. Masaya ka ba sa laro? Tanong niya sa isang banayad na boses. Natigilan siya. Sa kanyang isipan, mayroon lamang isang tanong. Laro? Kusang tumingala si Sung Suho para tingnan siya. Marami pa ring dugo sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung dugo niya iyon o dugo ng ibang halimaw. Nagpakita siya ng naguguluhang ekspresyon at nagtanong, laro? Pagkatapos niyang makita ang mukha ng boss sa ilalim ng hood, nagulat na sinabi ni Sung Suho, Ama. Siguro sumasalamin ang panaginip sa imahe ng aking ama sa aking alaala. Naalala niya ang likod ng kanyang ama na mukhang malakas at matatag. Ang ama ko ay isang taong malakas at maaasahan. Paano siya naging ganito kalakas? Bumalik sa kasalukuyan, lumitaw ang fire extinguisher sa harap niya. Inulit niya ang kanyang iniisip. Ama. At nang walang pag-aatubili, itinaas ang fire extinguisher sa harap niya. Naisip ni Sung Suho kung si ama sa hindi kapanipaniwalang sitwasyon na ito. Ang pangit at nakakatakot na mukha ng halimaw ay papalapit ng papalapit. Ibinuka nito ang nakapangingilabot na bibig na gustong umatake. May lumabas na asul na apoy mula sa bibig at mata nito na medyo nakakatakot. Biglang lumitaw ang fire extinguisher sa kamay ni Sung Suho sa harap nito. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, umasiwas siya at hinampas ang mukha nito ng fire extinguisher bago pa man ito makakilos. Ang brownish red na likido mula sa sugat sa katawan ng halimaw ay kumalat saan man pagkatapos ng atake ni Sung Suho. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata ngayon. Naisip niya, gagawin rin ito ni ama, tama ba? Sa isang iglap, naitaboy ang halimaw dahil sa hindi inaasahang atake niya. Tiningnan niya ito na medyo nalilito sa kanyang puso. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Narinig kong ang atake ng isang hindi pagising na walang mana ay walang epekto sa mga magic beast. Medyo padalos-dalos ako. Biglang, napagtanto niya ang isang bagay na iba. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat na tiningnan ang halimaw na naitaboy, ngunit hindi nahulog sa lupa. Sa halip, pinanatili nito ang katawan sa kakaibang posisyon. Sa kanyang isipan, mayroon lamang isang tanong. Anong nangyayari? Lumingon siya para tingnan ang babaeng inatake ng halimaw, na umiiyak pa rin sa pagkabigla. Tumigil ang mga luha sa ere na hindi nahuhulog sa lupa. Lalong naguluhan ang kanyang puso. Muli niyang tiningnan ang halimaw sa harap niya. Ganoon pa rin ito. Walang anumang senyales ng paggalaw. Nagtaka si Sung Suho. Tumigil na ba ang oras? Biglang nagpakita ang isang display screen sa harap niya na nagpagulat sa kanya. Dalawang abiso ang patuloy na lumalabas sa screen na ina-update. Abiso, natugunan mo na ang mga kondisyon para makumpleto ang sikretong quest, tapang ng mahina. Abiso, sa kasalukuyan ay natugunan mo na ang mga kondisyon para maging player. Tinatanggap mo ba? Tiningnan ni Sung Suho ang abiso. Bigla niyang naalala ang panahong nakipaglaban siya sa mga halimaw sa kanyang panaginip. Lumitaw rin ang abiso na iyon. Nagpakita ito mismo sa harap niya, tulad ng kasalukuyan. Abiso sa pag-level up. Nagulat siya at naisip ang mga bagay na ito kaya nilang gumalaw.
Katulad ng panaginip na yon, naisip niya ang panaginip kung saan mayroon siyang sapat na lakas upang labanan ang mga halimaw na yon, ang lakas na maaaring magpabagsak sa kanila. Kung kaya kong lumaban sa panaginip na yon, bakit hindi ko tatanggapin ang pagiging player sa ganitong nagbabagang sitwasyon? Tumahimik si Sung Suho. Yumuko siya na tinatakpan ng dilim ang kanyang mukha. Para bang nakapagdesisyon na siya, nagpa siya siyang tanggapin. Pagkatapos noon, isang nakasisilaw na ilaw ang sumilay sa palapag kung saan siya nakatayo. Patuloy na nagpakita ang system ng mga display screen pagkatapos noon. Abiso, congratulations, naging player ka na. Abiso, gantimpala sa quest, gantimpala sa sikretong quest, tapang ng mahina. Pagpapala. Pagpapala ng dakilang Mage Candiaru. Ipinagkaloob sa iyo ng dakilang Mage Candiaru ang isang espesyal na spell. Tinitiyak ng pagpapala ng dakilang Mage Candiaru na mananatili kang malusog sa buong buhay mo. Abiso, gantimpala sa quest, permanenteng epekto. Pagkahaba ng buhay. Nalulutas ang lahat ng mga sakit at epekto ng status. At ang pagtulog ay magpapalakas sa iyong pagbabagong buhay. Abiso, tutulungan ng system na ito ang player na umunlad. Hindi ito panaginip. Isa lamang ang buhay mo kaya mag-ingat. Sa wakas, ang espesyal na notice board. Pangalan, Sung Suho level, 1 trabaho, wala espiritu, 0 titulo, wala li, 100 li, 1 lax, 1 katawan, 1 bilis, 1 talino, 1 reflex, 1 mga puntos, 0 kasanayan, passive. Wala aktibo, kapangyarihan ng ruler na milog ang mga mata ni Sung Suho nang lumitaw sa harap niya ang sunod-sunod na mga notification. Katulad niya nang iniisip ko ang status window. Hindi pa man siya nakapag-isip ng malalim, 2 panibagong notification ang sumulpot, misyon, patnubay, talunin ang mga balangkas ng apoy at umakyat ng antas, 1 kalahati, kasabay nito, tila bumalik sa normal ang daloy ng oras. Ang mga halimaw na tinatawag na balangkas ng apoy, na itinulak ni Sung Suho gamit ang fire extinguisher, ay nagsimulang gumalaw. Gumagalaw na sila. Napabalikwa si Sung Suho. Nakayuko ang mga balangkas, nagsisimulang kumilos. Ang isa sa kanila ay mukhang balangkas ng apoy na gising. Bumalik na sa normal ang oras, sigaw niya. Tumakbo ka na. Namumutla sa takot, pilit nagpakatatag ang babae sa likod niya. CJ. Tinitigan ni Sung Suho ang mga balangkas ng apoy sa harap niya. May mga pangalan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang balangkas ng apoy na nasa unahan ay may pangalang, balangkas ng apoy na gising, rank A. Ang 2 nasa likod ay, balangkas ng apoy na hindi gising. 2 hindi gising at isang hunter na nagiging halimaw di. Mabilis na tumalikod at tumakbo ang babae. Hawak ang fire extinguisher, nanatili si Sung Suho sa kinatatayuan. Sumugod sa kanya ang 2 balangkas ng apoy na hindi gising. Kung totoo ngang nagising na ako Tagaktak ang pawis ni Sung Suho. Kinakabahan at sabik, nagningning ang kanyang mga mata. Magagawa ko to. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang fire extinguisher, at ibinagsak sa isa sa mga balangkas ng apoy. Tumama ito sa katawan nito, umuurong ang halimaw. Gayunman, napabitiw si Sung Suho sa fire extinguisher. Yumuko ang balangkas ng apoy bilang depensa, saka iniunat ang kanyang kamay at sumugod. Sinuntok ni Sung Suho ang papalapit na halimaw. Paumanhin, sabi niya. Sa isang suntok, tumilapon ang balangkas ng apoy, tumama sa kisam, at dumikit doon. Natigilan si Sung Suho, gulat na gulat. Napatay mo ang balangkas ng apoy na hindi gising, tinitigan ni Sung Suho ang kanyang kamao. Isang suntok lang. Kasabay nito, sumugod ang isa pang balangkas ng apoy na hindi gising. Mabilis siyang umiwas at sinipa ang halimaw sa tiyan. Dumura ito ng dugo at likidong kulay pula kayumanggi mula sa mga mata nito. Napatay mo ang balangkas ng apoy na hindi gising, umakyat ka ng antas, natapos mo na ang misyon, misyon, patnubay, talunin ang mga balangkas ng apoy at umakyat ng antas, 2 paghahati 2, lumingon si Sung Suho.
Nakatayo pa rin doon ang balangkas ng apoy na gising, rank E, nakakuha ka ng gantimpala sa misyon, suriin ang gantimpala. Tanggapin tanggihan hindi pa siya nakakapili, napaisip siya. Ibig sabihin talagang gising na ako eh. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa balangkas ng apoy na gising, rank E narinig ang impact ng kanilang mga atake. Talagang gising na ako. Nabago ang anyo ng mukha ng halimaw sa suntok ni Sung Suho, dumudugo ang bibig nito. Gayunpaman, hindi pa rin ito bumagsak. Nagulat si Sung Suho. Nakayanan niya yon? Hindi pa man siya nakakapag-isip, sumugod na ang halimaw. Umiwas siya, ngunit inatake siya ng balangkas ng apoy na gising gamit ang mga kuko nito, nag-iwan ng mahabang sugat sa kanyang dibdib. Umungol sa sakit, umatras siya. Tumapak siya ng malakas sa sahig, nabasag ito. Kung hindi ako nagkamali, magiging halimaw ako kapag natamaan ako ng malala. Ngunit, biglang may nangyari. Nakita ang nakakasamang epekto sa iyong kaluluwa, inalis. Nang epekto ng long life ang nakakasamang epekto, sabay nito, nagliwanag ang sugat sa dibdib ni Sung Suho, gumagaling ng mabilis. Nanlaki ang mga mata ni Sung Suho. Long life. Bago pa siya nakapag-isip, sumugod na ang halimaw. Pinatumba siya nito, nabasag ang sahig sa ilalim niya. Ipinagtanggol ni Sung Suho ang sarili. Kung mas mahina ako, magiging halimaw ako. Ibig sabihin, rank E ako. Pero gising pa lang ako. Nakabuka ang bibig ng halimaw, nakakadiri ang laway nito. Sinikap niyang pigilan ito. Kailangan kong gawin ang isang to. Naalala niya ang gantimpala. Tanggapin. Gantimpala sa misyon, punto ng katangian panandang pandagdag 5, punto ng katangian panandang pandagdag 3, lakas 11-14 na, dumagdag ang kanyang lakas, sumigaw si Sung Suho. Inilayo niya ang halimaw sa kanya at sinipa ito. Tumilapon ang halimaw. Sinugod ni Sung Suho at sinuntok sa mukha. Tumilapon ito, tumama sa pader at bumagsak. Halos nawasak ang baluti nito. Napatay mo ang balangkas ng apoy na gising, rank E, umakyat ka ng antas, umakyat ka ng antas, umakyat ka ng antas, halos wala ng lakas, napaluhod si Sung Suho. Nanalo ako eh. Tinitigan niya ang kanyang kamay na puno ng dugo. Isa na akong hunter. Narinig niya ang isang sigaw. Ah! Nagulat siya. Kung gising na ako, kaya kong iligtas ang iba. Tumayo siya at sumugod sa mga balangkas. Madali niyang pinatumba ang 2 balangkas. Nakatingin sa labas ng bintana, napaisip siya. Napakasama ng sitwasyon. Bigla siyang nagulat. May nakita siyang balangkas ng apoy na may dalang espada, tumalon papunta sa kanya. Balangkas ng apoy na gising, rank C, sinubukan siyang atakehin nito. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Samantala, nagbigay ng babala ang mga speaker sa syudad. May donjon gate na lumitaw sa Seon Arts University. Kailangang lumikas ang lahat ng residente sa lugar. Sa labas, pinalibutan ng mga sundalo ang universidad. Sinabi ng isa sa kanila, kailan kaya darating ang mga hunters? Matatagalan bago makarating ang rank E, sagot ng isa. Rank E? Hindi ba rank E lang to? Nag-aalala rin ang association sa mga hunter na posibleng mahawa. Napansin ng sundalo na nahawaan na ang isang rank ni samantala, sa loob ng Seon Arts University, nakikipaglaban si Sung Suho sa balangkas ng apoy na rank C, nakaluhod siya, punit-punit ang damit. Rank C. May armas pa. Umiwas si Sung Suho sa espada, na halos sumira sa buong silid. Napaisip siya, bakit ba may mga rank ang mga gising? Hindi pa man siya nakakapag-isip, naghanda ng umatake ulit ang halimaw. Sinubukan niyang harangin ang atake nito gamit ang fire extinguisher, ngunit nahati ito. Umiwas siya at tumakbo palabas ng silid. Tumakbo siya ng tumakbo, iniisip kung kailan darating ang mga hunters. Ngunit, hindi pa man siya nakakalayo, nakita niya ang halimaw sa labas. Bigla itong tumigil sa paghabol sa kanya at tumingin sa direksyon ng rooftop. May 3 babae doon, nanginginig sa takot.
Tumalon ang halimaw sa rooftop, winasak ang isang bahagi nito. Nagalit si Sung Suho. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa rooftop. Wala nang oras para maghintay ng mga hunters. Sinipan niya ang halimaw sa ulo. Tumayo siya at sumugod sa halimaw. Umatras ang halimaw at winasiwas ang espada. Umiwas si Sung Suho at nakita ang mga katawan ng mga babae. Sumugod siya sa halimaw, sinuntok ng sununtok. Hindi man lang natinag ang halimaw at patuloy siyang winasiwasan ng espada. Hinawakan ni Sung Suho ang ulo ng halimaw at tinamaan ito ng kanyang tuhod. Sabay nito, winasiwas ng halimaw ang espada. Natamaan siya, dumugo. Tumilapon siya at bumagsak sa pader. May dugo sa bibig niya. Gumagapang papalapit ang halimaw. Unti-unti nang dumidilim ang paningin ni Sung Suho. Yay isa paghahati 140, nakatayo siya sa isang tuhod, hinahawakan ang kanyang dibdib. Nanginginig siya. Mabuti na lang at hindi pa ako pwede mamatay. Nakakita siya ng isang malaking siwang. Bago pa siya nakapag-isip, sumugod na ang halimaw. Nahilo 79%, kasabay nito, pumikit si Sung Suho. Hindi pwede. Nang handa na siyang tagain ng halimaw, nagliwanag ang siwang at nagkabitak-bitak ang espasyo. Isang anino ang lumabas mula doon, sumisigaw. Bago pa man niya siya tagain, nagpakawala ng isang malakas na atake ang anino, pinutol ang kamay ng halimaw. Nagliyab sa kapangyarihan ang atake at nawasak ang lupa. Nakita ni Sung Suho ang nangyari. Napagod siya. Napapikit siya. Tinitigan ng nilalang si Sung Suho.